po natin ang ating mga Biblia sa book ng 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter 3 verse 18. Sabi po sa English, sa NIV, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forever. Amen." Sa Tagalog, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ulitin natin, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanyang kalwalhatian ngayon, magpakailanman. Amen. So ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, pamagatan natin, grow in grace. Sabi mo sa iyong katabi, grow in grace. Kanina, nakita natin yung mga pictures or litrato ng ating mga bagong kapatid na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, no? At sila ay ngayon welcome natin bilang isang kabahagi ng pamilya ng ating Panginoon, no? May bago na silang buhay, bagong pagkatao. Ngunit alam natin, na tinuturo ng Biblia, na hindi lamang po natatapos doon ang ating gagawin, kung hindi, sabi po ng banal na kasulatan na kailangan bilang mga bagong Kristiyano at bagong tagasunod ni Kristo, kailangan po na tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Hello? Kailangan nating lumago sa ating faith, sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Katulad ng isang bagong panganak na sanggol na kailangan niyang lumaki, lumakas. Ganon din po sa ating pananampalataya sa Panginoon bilang mga bagong tagasunod ni Kristo, hinahalin tulad ng sa mga baby na kailangan mag-grow ng holiness at maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sa mga baby, alam natin na kapag ang baby ay hindi nag-grow, o ika nga sa Tagalog, hindi lumalaki, alam natin na meron yung something, may problema. Kasi ang natural na dapat mangyari sa isang sanggol ay kailangan lumalaki po siya. Tama po ba, mga kapatid? Kailangan mga after 1 month, 3 months, may pagbabago, lumalaki. Diba? Kaya pag nakita natin na yung sanggol ay parang hindi lumalaki, pagkalipas ng ilang taon o hindi, o kaya naman ilang buwan o ilang taon ang lumipas, ganun pa rin, masasabi natin na may mali, merong problema, bakit ang sanggol na iyon ay hindi lumaki. Kasi ang natural, ang cycle ng tao, mga kapatid, unang-una, yung tinatawag nating infancy or yung birth, pagkapanganak sa kanya, at pagkatapos nun, meron siyang, yun yung araw pa lang ang edad niya, hanggang sa may tinatawag tayong childhood, kung saan 1 to 10 years old, di ba? Childhood. Kaya hindi pa natin pwedeng bautismuhan yung mga nasa 1 to 10 years old, kasi childhood pa. Di ba? Kung nagtatanong kayo, bakit po hindi baby pwede or yung mga bata pa? Kasi hindi pa nila talaga mauunawaan kung bakit natin gagawin yung water baptism. Amen po ba? Kasi nung baby tayo, hindi naman tayo tinanong ni Father na, ikaw ba, baby ka ngayon, nagsisisi ka ba ng iyong kasalanan? Hindi ka naman makakasagot kasi baby ka pa. Di po ba? Kaya ang water baptism, ginagawa yan, at least sa atin dito sa Bacme, at least 12 years old, kung saan nauunawaan mo na
kung bakit mahalagang gawin mo yon sa iyong buhay. Amen? Kaya nga po, kung dati nabautismuhan kayo sa dating paniniwala na inyong na pinanggalingan at ng karamihan sa ating lahat, ay kailangan po mabautismuhan po talaga kayo sa tubig na linulubog, na sinasaad po at ipinakita, at ang example natin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. So, childhood, may tinatawag tayong childhood, 1 to 10 years old. Mayroon tayong tinatawag na adolescence, 12 to 18 years old. No? Ito yung medyo parang critical, yung adolescence period, dahil dyan maraming natututunan ang ating mga teens, di ba? Ang daming nalalaman, ang daming gustong subukan, ang daming mga balak gustong gawin. Kaya yan ang pinaka-critical sa mga magulang, sa mga pastors, na kung saan sinisikap natin silang ma-guide ng tama doon sa salita ng Diyos. Amen? Ito yung pinaka-critical eh. Kasi pag lagpas nito, medyo nag-matured na ng konti. Diba? At yung tinatawag nating adulthood, 18 until, pag nag-18, medyo may, siya, maisip na, 20, 30, 40, 50, hanggang sa magkaroon na ng, ang pinaplano na ng tao ay yung kanya ng pagpapahinga. Inaayos na. Yun yung tinatawag natin na life cycle ng tao. So, ibig sabihin, ang tao hindi nananatili sa isang cycle lamang ng kanyang buhay. Talagang merong stages. Kaya nga, alam mong mali kapag hindi nag-grow. Let's say, for example, 40 years old ka na, 50 years old ka na, at magpahanggang ngayon ay ikaw ay humaling pa rin sa mga video games. O, bakit may mali, no? At nakita mo, ikaw, wala kang matinong trabaho, hindi mo maayos na matustusan yung pamilya mo, at pagkatapos ikaw ay humaling sa mga larong hindi naman mahalaga sa buhay. Kasi ang stages ng buhay ng tao, merong bata, kaya nga, sabi nga sa kasabihan, habang bata, maglaro ka, di ba? Maglaro. Kaya parents, wag naman natin pigilan yung mga bata na maglaro. No, kasi may nakikita akong iba, naglalaro yung mga bata, pinapalo. Di ba, as long as hindi naman nakakasira, hayaan nyo silang maglaro dahil part yan ng stage ng kanilang life. Kaya mapapansin mo yung mga anak ninyo, dati naglalaro ng kutsi-kutsihan, ng Barbie, pero pag sila ay nagdalaga, nagbinata na, unti-unti na nila yung hindi na ginagawa. Hindi na sila naaaliw doon. No? Kasi nag-aano na sila eh, nagtatransform na sa next stage ng kanilang life. Kaya ang babantayan mo na naman dyan, yung mga crush. Yung mga ganyan na naman. So, sa buhay natin, hindi po pwede na nag-stay lang tayo sa isang stage ng life. Kailangan po umaangat. Kailangan po nag-i-improve or nagmamature tayo bilang isang normal na tao. At sabi ng salita ng Panginoon, ganon din po sa ating spiritual life. Meron tayong tinatawag na spiritual maturity na kung saan sinisikap natin na tayo ay lumago, hindi nga lang po physical, kung hindi sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Hello? Kaya napakahalaga po na ating sinusukat, ating tinitingnan ang ating paglilingkod sa Panginoon kung tayo po ba ay lumalago, kasi baka mamaya hindi. At kapag hindi lumalago ang isang believer, sabi nga kanina sa ating pinag-usapan, merong mali. Pag hindi nag-grow, pag na-stuck up sa isang cycle ng kanyang life at hindi nakausad ang kanyang buhay. Kaya nga, dito makikita natin, we grow. Yung iba nga lang, mabilis mag-grow. Yung iba naman, mabagal mag-grow. Pero ang mahalaga, kailangan nag-grow ka. Meron ako nakita ng mga basketball player na interview na yung kanilang growth, nung high school sila, mabagal. Height nila ay yung iba 5'9" lang. Akala nila hanggang ganun na sila. Di ba sabi nila ay, sa States to, sa US, kasi malalaking patatangkad na tao talaga sila. So pag nung naglalaro siya daw nung
nung elementary, high school days niya, ang liit niya, so sabi niya, parang malabo yata ako makapasok sa NBA. Kasi height ko 5'9 lang, ang lalaki ng mga tao doon, mga higante. Ngayon, nung bago siya matapos ng kanyang high school, 4th year high school, biglang tumaas yung kanyang growth, no? From 5'9", nadagdagan ng halos mga 11 inches, ilan na yun? Computin nyo nga. So, pumatak na siya halos ng mga tangkad na. Ilan na? 6, 10, di ba? Ganun na siguro, 6 or 7 feet. So, kaya gulat na gulat sila na sa short na period lamang ay kaya palang tumangkad o kaya palang mag-evolve, mag-transform ng tao, no? At tumangkad ng ganong kataas. So sabi niya noon, hopeless na siya kasi nga maliit siya. Kahit magaling siya maglaro, kaya lang malaking factor ang height pag naglalaro ka ng basketball. Pero nagpasalamat siya sa Diyos kasi nung bago siya graduate ng high school, na pinaka-critical para ma-recruit siya ng mga college, universities para magpatuloy doon ng kanyang basketball career, ay tumangkad na siya. At ngayon, dahil nga doon, nakapasok siya sa National Basketball Association or NBA. So, ibig sabihin, nag-grow ang tao. Maaring mabilis. Yung iba naman, mabagal. Di ba? Katulad ng sinabi ko kanina. Pero dapat ito ay evident. Sa life natin, ganun din. Sa ating faith sa Panginoon. No, minsan, mabilis ang tao mag-grow. Di ba? Mabilis. Talagang, ang dami niya kagad nalalaman, ang dami niya kaagad natutunan sa salita ng Panginoon. Yung iba naman, medyo mabagal ng konti. Pero katulad ng sinabi ko nga sa inyo, kailangan lumalago tayo sa ating paglilingkod. Kaya nga sabi ng tao na tinatawag na si Nicodemus sa ating Panginoon, papaano ba? Sabi niya, na-curious siya kung papaano ba kailangang ipanganak muli ang isang tao. Dahil yun ang sinabi ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, kailangan ng tao ay ipanganak muli. Sabi ng John 3 verse 3, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Sabi ng Panginoon, maliban ang tao ay ipanganak muli, hindi nila makikita ang kaharian ng Diyos. So, in other words, hindi mo makikita, hindi ka makakarating, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Panginoon. So, kailangan ng tao ay ma-born again, di ba? Sabi sa Tagalog, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kaya nga, sa ating paglilingkod, kung tinupad mo na ang instruction ng ating Panginoon, kung ginawa mo na ang utos ng ating Panginoon, ang next step naman ay sikapin mo na ikaw ay lumago sa iyong paglilingkod. Hindi yung pagkatapos mong makilala si Lord, magkatapos mong tuparin yung water baptism na inuutos ng ating Panginoon, ay after nun, unti-unti ka nang mawawala sa church dahil sabi mo, okay na, natapos ko na. Hindi. Kung hindi, dapat patuloy ang iyong paglago bilang anak ng Panginoon. Bilang mananampalataya. Hindi lang ito yung pagpapakita mo sa iyong sarili. Kung hindi, kailangan talaga na ang banal na spirito ang paghariin natin sa ating buhay upang mabago tayo. Hindi lamang sa panlabas, kung hindi sa pangloob sa ating puso, mga kapatid. Hindi lamang nasasabihin natin, ay born again na ako, kailangan hindi na ako ganito, ganyan. Sinisikap mong gawin sa pamamagitan ng sarili mong kakayahan. Kung hindi, dapat tayo ay nagbabago sa tulong ng banal na spirito. Kaya nga dati, nung hindi ka pa believer, tinatry mo magbasa ng Bible, hindi mo maintindihan. Pero ngayon na ikaw ay tunay na anak ng Panginoon, ikaw ay nabautismuhan na sa tubig, nanahan na sa iyo ang banal na spirito, kaya ngayon kapag ikaw ay nagbasa na ng Biblia, nauunawaan mo na ang ibig sabihin nito sa iyong buhay. Kaya mahalaga yung water baptism.
Mahalaga na may faith ka sa Panginoon, pero dapat ipakita mo yung faith mo through water baptism. At sa pamamagitan nun, mananahan ng Holy Spirit sa buhay mo at kaya mo nang maintindihan yung mga bagay na mahiwaga para sa mga tao na hindi pinili ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga nung ini-exercise natin yung ating faith. Isinasabuhay natin yung ating faith, mga kapatid. Sabi ng Romans 10 verse 9 to 10, kung ipinapahayag ninyo ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Kaya napakahalaga nung pagsampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Nagpapatuloy iyon sa pamamagitan ng pag-transform ng ating buhay sa tulong ng banal na Espiritu. Binabago ng Diyos yung ating thoughts, yung ating attitude, yung ating desires, yung mga gusto mong mangyari, yung mga gusto mong gawin, yung mga hilig nyo na gawin, binabago yun ng Panginoon. Verse 4, number 4, yung iyong perspective, yung iyong pananaw. Dati kung yung pananaw mo, negatibo sa buhay, negatibo sa mga taong nakakasalamuha mo, yung pananaw mo ay hindi maka-Diyos. Ngayon na ikaw ay anak na ng Panginoon, babaguhin na ng Diyos ang pananaw mo at ikaw ay magiging positibo na. Ikaw ay hindi na hopeless. Ikaw na ay hindi depressed. Ikaw ay binago o babaguhin na ng Diyos. At ikaw ay magiging katulad na ng ating Panginoong Hesukristo. At yun ay work ng Holy Spirit sa ating buhay. Yung pagpurso natin ng godliness ay hindi sa pamamagitan nating kakayahan, kung hindi sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Sa tulong ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya napakahalaga sa buhay natin na patuloy tayong mag-grow. Hindi lang pwedeng sabihin natin na kilala ko ang Panginoon. Alam ko siya, alam ko ang Bible. Pero dapat meron tayong gawa. Tayo ay naglilingkod sa Diyos. Tayo ay sumasamba sa Diyos. Ay alam ko na yung Word of God. Nung bata ako, na Bible studyhan na ako, alam ko na yan. Okay lang, Pastor, na kahit hindi ako nag-church, kasi sa ano ko naman, nandyan naman ang Panginoon sa puso ko. Hindi pwede yung gano'n na, alam mo, kahit hindi ako magsimba, okay lang kasi si Lord naman nasa buhay ko. Hindi yun uubra. Kasi ang tunay na may pananampalataya sa Panginoon ay mayroon ding kaakibat na paggawa, pagkilos. Dahil sa pananalig mo sa Panginoon, kumikilos ka. Gumagawa ka, iniibig mo ang iyong kapwa, iniibig mo ang Diyos, iniibig mo ang gawain ng Panginoon. Sabi ng James 2 verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya walang kabuluhan. Yung sinasabi ng mga tao na okay lang, wag mo na akong Bible studyhan, alam ko na yan. Kahit naman hindi ako maglingkod sa church, kahit hindi naman ako magsimba, kahit nandito lang ako sa bahay, si Lord naman ay nasa puso ko, okay na, sapat na yun. Yun ang akala nila. Pero ano sabi ng Bible, yung faith mo sa Panginoon, kailangan mag-produce ng work. Hello? Kaya kung meron kang pananampalataya sa Panginoon, pero tamad na tamad kang gawin ang mga gawain para sa Panginoon, masasabi mo sa iyong sarili, parang may mali. Kasi dapat patuloy kang nagnanais na lumago sa iyong pagsunod sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga.
isa pang another key is, kailangan ma-recognize natin as a new believer o isang mananampalataya na gustong lumago, ang kahalagahan ng kanyang banal na salita. Yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Katulad ng sinabi ko kanina, ngayong, lalo na sa mga bago nating kapatid, ngayon may Holy Spirit na sa buhay mo, subukan mo nang magbasa ng Biblia. Amen? Huwag kang papayag, kapatid, na ilang buwan, ilang taon ka ng Christian, hindi ka pa nagbasa ng Bible. Diba? Or hindi ka man lang nagbuklat, wala ka man lang kahit ni isang memory verse. Kung ngayon, magsusukatan tayo ngayon, magtatanong ako ng memory verse sa inyo. Sigurado kaya tayong lahat ng narito may memory verse? O kaya alam kahit man lang background, idea. Kasi napakahalaga ng mga kapatid yung salita ng Diyos sa ating buhay. Parang katulad nga, ika nga ng isang sanggol na kailangan ng gatas, milk, upang ma-develop ang kanyang buhay. Kailangan natin ng Word of God, especially sa mga new believers, upang ma-develop at magkaroon tayo ng spiritual strength sa ating life. Yung baby, kailangan ng gatas galing sa kanyang ina. Kailangan i-produce yun. Diba? Kung hindi available yung milk ng kanyang mommy, kailangan pa rin gumawa ng ibang paraan. Kailangan talaga makainom. In other words, hindi pwedeng hayaan. Ganon din po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Gumawa ka ng paraan upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya kay Kristo. Hello? Hindi pwede yung pwede na. Hindi pwede yung kapag hindi lang ako busy. Kailangan, mga kapatid, parang katulad ng baby na hindi pwedeng mabuhay kung wala ang gatas. Ang mga Kristiyano hindi pwedeng mabuhay kung wala ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Ganun po yun. Kailangan kaparte ng ating buhay ang salita ng Diyos. Kailangan kaparte ng ating buhay yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Paano ka magdesisyon? Paano ka kumilos? Paano ka gumalaw? Paano ka mag-react? Kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, hindi magbabago ang takbo ng iyong buhay. 1 Peter 2 verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y mananabik sa dalisay na gatas, na espiritual, upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So kailangan natin mag-milk. Kailangan natin yung Word of God. I would suggest sa mga new believer natin, mag-start tayo sa Book of Gospel, sa New Testament. Di ba? Sa Mark, sa Luke, John, dyan kayo mag-start. Kasi dyan nakafocus, di ba? Matthew, yung life ni Jesus Christ. Amen? Dyan kayo mag-focus sa New Testament dahil nakafocus yan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya step by step, kaya napakahalaga, dumalo kayo sa mga gawain, dumalo kayo sa mga midweek services, sa mga, kung ikaw ay women's, kung ikaw ay, may pamilyadong babae, umatin ka sa women's, kung ikaw ay pamilyadong lalaki, umatin ka sa men's. Napakahalaga nun, paano mo patatakbahin ang iyong pamilya? No, paano mo papalakihin ang iyong mga anak? Napakahalaga nun. Napakahalaga nung gatas sa buhay ng baby. Kaya nga, sino dito yung may mga baby na sabi nga nila ayaw nang mag-milk, kailangan gatas na. Ayaw na mag-milk, gusto na magkanin. Di ba? Kasi meron siguro dito na wala pang 1-year-old, yung baby ninyo ay malakas nang kumain at ayaw na maggatas. Pero anong sasabihin ng doktor? Wag, kailangan patuloy pa rin ang gatas. No? Kasi merong stages ng kailangan niya pa talaga puro milk lang bago yung mga pagkaing matitigas na katulad na nating mga adult na. So ganun din sa paglilingkod natin, kailangan step by step, aralin mo muna. Palakasin mo yung
pagkaunawa mo sa salita ng Panginoon. Mag-pray ka sa Holy Spirit na palagi kanyang i-guide. Kasi may narinig ako, bago lamang na Christian, after mabautismuhan, naging born again na, hindi niya pa alam, konti lang ang alam niya sa salita ng Panginoon. After niya mabautismuhan, naghanap na ng kadebate sa labas. Naghanap na ng makakaaway. Mali yan. Nire-rebuke niya na yung iba. Ayan, mali yan. Yung mga pagsamba yun sa mga ribu-ribulto, mali yan. Hindi ka agad ganon. Hindi ka kaagad magmamarunong. Hindi ka kaagad tatalon. Hindi ka kaagad aggressive ka masyado. Kung hindi, kailangan mag-start ka muna sa gatas. Basic ka muna. Kasi may mga taong ganun eh. Siguro na-overwhelm sila, talagang na Christian na sila, na born again na sila, na water baptism na sila, natapos na yon. Tapos, naghanap na sila ng kadebate sa ibang lugar, sa ibang pananampalataya. At ano nangyari mga kapatid? Dahil sa kulang ang kanilang pundasyon, kulang ang kanilang pag-aaral, hindi mo na sila nag-start sa gatas, dumiretso kagad sa kanin, bulalo, crispy pata, o kung ano kagad yon, na impatyo. At ngayon, nakompermiso ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Na-discourage na. Yung iba napahiya na kaya ayaw na maglingkod. Sabi ng Panginoon, step by step, sabi ng Word of God. Magsimula sa pakikinig, magsimula sa pag-aaral, sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Ako nga, ayoko nga kayong nakikipagdebate. Kung yung tao na yan, may alam na, hayaan nyo na siya, may alam ka na pala, alam mo na pala. Bahala na si Diyos sumatol sa'yo. Pero ang gusto ng Panginoon, yung mga tao na hindi pa talaga nakakaalam ng katotohanan. Yun ang target natin. Huwag kayo mag-focus na doon sa mga tao na paulit-ulit ng binabible studyhan, paulit-ulit na sinishare ng Word of God, paulit-ulit yun ang ine-invite sa church, 10 taon na. Hanggang ngayon, hindi nagbago. Ang hanapin natin yung mga tao na uhaw sa salita ng Panginoon. Yung mga kaklase natin na uhaw sa salita ng Panginoon. Yung mga ka-office work natin na lost. Yung mga katrabaho natin na depressed, na nangangailangan ng Kristo sa kanilang buhay. Hindi nyo kailangan makipagdebate, hindi nyo kailangan ipakita sa mga tao na marami kayong alam. Mas maganda nga na mukha kayong walang alam. Pero ang goal ninyo ay maghanap ng mga kaluluwa na uhaw sa salita ng Panginoon, sa katotohanan. Kaya napakahalaga nun sa ating buhay. Kaya nga, kasama nun, sa pagtupad natin nun, sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, kasabay nun na tayo ay rene-reform ng Panginoon sa ating attitude, sa ating behavior. At unti-unti, nagiging matuwid ang ating pamumuhay. Romans 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Amen? Kaya habang buhay ka, ialay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Habang buhay. Kasi habang buhay lang tayo may pag-asa. Hindi totoo na pagka namatay ka, pwede ka pang ipagdisal. Pwede ka pang ipag-abuloy at unti-unti aangat ka sa langit. Hindi yun. Habang buhay lang tayo, kapatid, meron tayong pag-asa. Kaya sabi ng salita ng Diyos, nakikiusap sa inyo, na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya nga yung ating message lagi, sabihin mo sa Panginoon, di ba? Yung ating tinuturo na sabihin natin sa Panginoon sa ating prayer, Lord, baguhin mo yung takbo ng ating isip.
Marami sa inyo ngayon, alam ko yung tumatakbo sa inyong isip, alam nyong mali. Pero bakit patuloy nyo pa rin siyang sinusunod? Kaya nga napakahalaga na sabihin natin sa Lord, Lord, tulungan mo ako na baguhin mo yung aking isip. Napakahalaga nun na baguhin ni Lord yung takbo ng ating isip. Yung iba sa atin, abalang-abala sa maraming bagay. Mahalaga yung mga material na bagay kaysa sa mga bagay na spiritual. Sabi ng salita ng Panginoon, baguhin ng Diyos nawa ang ating mga isipan, mga kapatid. Huwag tayong makiayon sa takbo, yung worldliness ng world. Huwag nating sundan. Yung standard ng world, yung norms ng world. Kung hindi, kailangan ng sundin natin sa ating buhay yung prinsipyo ng kanyang banal na salita. Magbago man ang lahat sa mundong ito, magbago man ang ugali ng tao, magbago man ang tao, magbago man ang pananaw ng tao, ang isang hindi magbabago ay yung pananaw ng Biblia. Hindi magbabago kailanman yung teachings ng Biblia, ng Word of God, mga kapatid. At yun ang kailangan natin sa ating buhay. Na tayo ay upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, maging karapat-dapat yung pagsamba, paglilingkod natin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi na yung plano ko, yung desisyon ko, ang masunod. Kung hindi, Lord, yung plano mo na. Panginoon, yung gusto kong gawin, ganito, ganyan. Pero ang tanong, Panginoon, gusto mo bang gawin ko yung mga plano ko na to? Dahil kung hindi, Panginoon, Lord, baguhin mo. Palitan mo yung plano na nasa isip ko. Dahil yun ang magbibigay ng kaluguran sa iyong harapan. Ialay natin ang ating sarili, mga kapatid, buhay. Kaya pagdating dito sa church, dapat alive tayo. Pag nag-worship tayo, alive. Hindi yun, nakaano lang tayo. Di ba? Kung kayo man ay may nararamdaman, nakaupo, pero alive pa rin, worship pa rin sa Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo worship sa Panginoon pagka naghihingalo na tayo. Nag-aagaw buhay na tayo sa patawag niyo si pastor, pag-pray niya ako. Wala nandun na sa bingit ng kamatayan Patawag niyo na si ganito, gusto ko magpa-pray. Kasi pero samantala nung malakas ka pa, nagpasasa ka sa mundo. Minsan, inaano mo pa yung mga gawain ng Panginoon. Hindi ganon, kung hindi ngayon pa lang, healthy pa tayo, wala pa tayong karamdaman, wala pa tayong iniindang sakit, nakakalakad pa tayo mga kapatid, malakas pa ang ating pangangatawan, ano pa yung ating utak, yung sharp pa, matalim pa yung ating pag-iisip, paglingkuran mo na ang Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Hindi yung ngayon, bata ka pa, pagpapakasasa ka sa kamunduhan, sa kasalanan, sa bisyo, at tapos sasabihin mo, saka na lang ako maglilingkod pag 50 na ako, 60, 70. Bakit sigurado ka pang buhay ka pa nun? Sa lifestyle mo, sa attitude mo. Kaya ngayon pa lang maging tapat na tayo sa Panginoon. Kabataan, teens, singles, buhay natin ngayon, kung malakas tayo, salamat sa Panginoon, paglingkuran natin si Lord. Saka na, sasabihin ng iba, saka na ako sa Panginoon, pag may oras na ako. Saka na ako maglilingkod, pag sa trabaho na ako. Hindi, ang gusto ng Panginoon, buhay, malakas. Praise the Lord, hallelujah. Another key, yun yung unang key. Yung Word of God, kailangan yan sa ating buhay, mga kapatid. Huwag kayong tamarin na magbasa ng Biblia. Gawin natin yung parte ng ating routine araw-araw. Yan ang makakatulong sa atin upang tayo ay lumago sa ating paglilingkod. Another key,
ay yung magkaroon tayo ng fellowship with fellow Christian natin. Alalahanin natin mga kapatid na sa Bible, makikita natin na ina-address madalas hindi individual, especially sa New Testament, sa Ephesians, ina-address dyan puro church. Marami, mga tao, hindi lamang individual. Ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga ng tinatawag nating fellowship. Napakahalaga na ikaw ay umaattend sa Bible studies. Napakahalaga na ikaw ay umaattend sa Sunday service. Hindi lang na okay na, naka-online naman. Papanoorin ko na lang sa cellphone dahil maglalaba muna ako ngayong umaga. Sunday. O kaya anong aking gagawin, manonood ako ng paborito kong episode sa mga palabas o kung ano mang iyong inaabangan. Dito na lang ako sa bahay makikinig. Napakahalaga ng fellowship. Marami kang matututunan. Mayroon kang ibabahagi. Lalakas ang iyong pananampalataya. Kaya nga kami sa men's, natutuwa kami pag nalalaman namin yung mga nangyayari sa buong linggo, sa 2 linggong nakalipas, kung paano ang Panginoon maging mabuti sa aming buhay. Na-amaze kami. Lalo na sa mga testimony. Amen? Kung ganito, ganyan. Huwag iwasan nyo yung testimony na puro chismisan, ha? Kasi yun yung ginagawa ng iba, testimony, kunwari, prayer request, pero ang nangyayari, chismisan. Yung mga, kung ano-anong hindi dapat ikwento, hindi dapat malaman, yun ang pinag-uusapan. Baguhin natin yan. Minsan yan ang nagiging culture sa Bible study. Yung iba, attend Bible study tayo. Inaabangan yung mga patotoo. Kasi makakuha siya, ganun ba? Sabi ko na Si Juan, ganun, sabi ko na, confirm. Mari, confirm. Huwag kayong aatin ng Bible study na yun ang inaabangan nyo. Kung meron kayong gawain, kung ano man yung mapag-usapan doon, walang lalabas doon lang yung sa gawain. Hindi yun na nga yung kapatid mo, meron na nga siyang struggle brad, sister, pag-pray nyo ako, meron akong spiritual battle, ganito yung issues ko, ganito yung kahinaan ko. Sabi, naku, yan pala yan. Ha? Naku, ano pala yan? Naku, ginajudge pa na ng iba. Yun na nga, lumalapit nga yung tao dahil gusto niya magbago Tapos ang masama, pinagpipiestahan ng iba. Meron namang nangyayari na, pupunta dito yung husband. Dati uso yun kaya hindi natin, yung aakyat pa sa stage. Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi yung misis ko, wala talaga yan Uwi ako sa bahay, pagdating ko mga kapatid, galing akong work, walang sinaing. Doon na nag-away yung mag-asawa sa pulpit. Tapos ganito, ganyan, yung misis ko, ganyan. Salamat sa Panginoon, binabalik ko ang lahat. Upo na yung mister. Maya-maya, sumunod yung misis, umakyat. Patotoo din. Mga kapatid, alam nyo kung bakit ganon? Salamat ako sa Panginoon na kahit walang kwenta yung mister ko, natitiis ko pa rin. Paano ba naman mga kapatid, makakapagsaing ako, na yung ine-entrega niyang pera sa akin, Wednesday pa lang, ubos na. Kulang. Experience yan, lalo na sa mga old school, sa mga OG Christian, uso yan Ang nangyayari sa loob ng congregation, nagpaparinigan, magkaaway yung mag-asawa, nagbabatuhan, at kunwari, nagtetestimony sa ang nangyayari, pinagpipiestahan, pinagtatawanan, at hindi nag-glorify ang Panginoon. Tandaan nyo to kung nasa prayer meeting kayo, ano man ang marinig nyo dyan, ano mang i-share ng kapwa-kapatid nyo, hindi yan lalabas dapat dyan. Amen? Kaya yung iba natatakot na mag-share Dahil sa mga marites. Yun yung expression nila. Sa mga taong mahilig magkalat ng chismis. Pero hindi ibig sabihin nun mga kapatid na hindi mo kailangan ng fellowship. Kailangan natin yan. Prayer. Kailangan. Kaya kami natutuwa kami sa men's. Kasi
nakaka-uplift, nakakalakas ng loob, na sa buhay pala, hindi lang ikaw ang dumadanas ng ganong challenge. Kaya nakakaakala mo, pag hinarap mo yung problem sa buhay mo, ano ba to? Naging believer ako, naging Christian ako, ba't lalong humirap yung pagsubok ng buhay ko? Tapos makakarinig ka ng testimony, may mga kapatid ka pala na mas matindi pa ang dinanas, pero sa kabila nun, grateful sila at nagpapasalamat sila sa Panginoon na tinulungan sila ng Diyos upang mapagtagumpayan kung ano man yung pagsubok sa kanilang buhay. Kaya ikaw na bagong mananampalataya, na-afflict ka na, ay normal lang pala ito, kailangan ko lang palang maging matatag, kailangan ko lang palang palaging manalangin sa buhay ko. Kaya nakakatulong yung fellowship. Hindi lamang na ikaw ay pamparami ng attendance, kung hindi kasama yun sa iyong paglago bilang anak ng Panginoon. Kaya sabi ng Ephesians 1 verse 23, sabi sa church, na siya ang katawan ni Kristo. Ang kapuspusan niya ang pumuno sa lahat ng bagay. Colossians 1 verse 18, siya ang ulo ng iglesia o ng church na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Kaya napakahalaga ng fellowship. Napahalaga na pagkaalam mong may gawain, nandun ka, sumipot ka sa mga uhay services ninyo. Pumunta ka, kahit malayo, kung kaya mo naman, meron namang masasakyan, kung meron ka namang, pinobide naman ni Lord yung pamasahe mo, pumunta ka. Kasi kailangan yun sa ating buhay, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag mong hayaan na wala ka ng connection, wala ka ng participation. Kung may nakakarinig sa akin dito na mananampalataya na ngayon, hindi na nakakasimba sa church, gawan mo ng paraan na ikaw ay makapagsimba. Makabalik sa gawain ng Panginoon. Kailangan mong magsikap. Kahit pagod. Kahit busy ka sa trabaho at sa mga maraming bagay, hanapan mo ng paraan. Kasi kailangan yun ng iyong kaluluwa, mga kapatid. Kailangan meron kang connection sa Panginoon. Kailangan mo ng fellowship sa buhay mo. Bilang parte ng katawan ni Kristo, siya ang ulo, siya ang head ng lahat. Bilang member ka ng kanyang katawan, kailangan mong kumilos, kailangan mong gumawa. Meron ako napanood na isang na pantanggal ng isang ads na kung saan pantanggal ng mga, alam niyo yung mga skin tags, yung mga tumutubong excess na laman sa katawan ng tao, lalo na pag nagkakaedad. Yung parang warts, alam niyo yan, skin tags. So merong mga pantanggal na napanood ko, review na kung saan merong parang goma na ilalagay mo yon at parang hihigpit siya doon, kakapitan niyang ganon, yung goma, rubber. Tapos yung excess skin mo or skin tags mo, pagkatagalan yan, ilang araw, mamamatay na siya. Hanggang sa kusa na siyang matanggal doon sa body mo. No? At na-realize ko, ganon yung buhay ng tao bilang believer, mananampalataya. Na kapag ikaw wala ng koneksyon sa Panginoon, kapag merong humahadlang, merong humaharang sa relasyon mo sa Panginoon, bilang ikaw ay parte ng katawan ni Kristo, pero kung hinayaan mo yung nakapigil upang ikaw ay magkaroon ng connection, commitment sa Panginoon, mauuwi ang iyong buhay na parang skin tags. Makakalas, matatanggal, at hindi na magiging parte ng katawan. Kaya wag nating hayaan magpatuloy, mga kapatid, na mawalan tayo ng gana, na ma-overwhelm tayo sa mga bagay na ginagawa natin, kinakabisihan natin, at mawalan na tayo ng panahon, oras sa ating Diyos. Dahil nakakatakot, anong unti-unting mangyayari? Pwede tayong mabulok. Pwede tayong mangitim, mamutla, mabulok. At ano mangyayari? Maagnas at matanggal. Sa body.
Ephesians 1 verse 22. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia o sa church. Kaya nga napakahalaga ng fellowship sa ating buhay. Magkakasama, together we reach the lost world. Kumilos tayo na mangaral tayo sa mga tao. Magministeryo tayo sa isa't isa. Ipanalangin natin ang isa't isa. At higit sa lahat, practice unity that prepares us for an eternity in heaven. Napakahalaga yung united tayo dito. Hindi tayo divided. Dahil yun ang kailangan natin mga kapatid. Yun ang kailangan mangyari sa langit. Magkasama tayo doon, united. Kaya kung dito pa lang sa lupa, hindi na tayo magkasundo, hindi na tayo magkaaway na, nagtatalo, nagtatampuhan na, ay hindi tayo pwede sa langit. Kailangan may harmony, kailangan may pagkakasundo, kailangan may pagkakaisa. Amen? Hindi pwede yung matagal pareho ng believer, matagal na naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, matampuhin pa rin. O kaya ang tagal na nating naglilingkod sa Panginoon, toxic pa rin tayong kasama. Tigilan natin yung pagiging toxic sa ating kapwa believer. Ha? Kaya nga yan tinawag na toxic kasi mapanganib. Di ba? Nakakalason. Basura. Iwasan natin maging toxic sa mga tao na nakapaligid sa atin. Especially sa mga tao na kapwa natin mananampalataya. Kailangan maging magkaisa tayo palagi. Yun ang gusto ng Diyos. Na hindi tayo nagkakabaha-bahagi. Hindi tayo nagkakakanya-kanya. Hindi nag-aaway-away. Baka mamaya yung iba hindi pa pumupunta sa church dahil galit siya sa kapwa niya kapatid. Naiinis siya, naiirita siya. Nadamay na yung relasyon mo sa Panginoon dahil naiirita ka lang. Kaya nga sabi ng verse kanina, pray mo sa Panginoon, baguhin ng Lord yung takbo ng utak mo. Kasi baka mamaya, hindi siya yung problema, baka ikaw. Baka ikaw ang maraming issues sa sarili mo. Sa paglilingkod natin mga kapatid, hindi ito tungkol sa atin. It's not about us. Hindi ito para tayo ay mabless, tayo ay maitaas. Para tayo ay mapala, kaya ka nasa church. Hindi. Walang iba kung hindi, bakit narito tayo sa church kung hindi magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Kaya isang tabi mo kung sino ka, isang tabi mo yung profesyon mo, isang tabi mo yung galing mo, yung talino mo, isang tabi mo ng lahat kasi haharap ka sa Diyos na lumikha sa iyo. Wala tayong ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kahit sino tayo sa mundong ito, pagdating sa harapan ng Diyos, garbage, basura. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa kabanalan at kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya imbis na inis ka dahil hindi ka nabigyan ng parangal, hindi ka na-appreciate, di ba? O hindi nasunod yung gusto mo. Sabi mo sa sarili mo, it's not about me. Di ba? Ito ay tungkol sa Panginoon. At kung para sa pagkakaisa, para sa Diyos, kailangan kong magparaya ng aking sarili, gagawin ko for the glory of God. Palakpakan natin naman ng Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Kailangan natin ng fellowship. Fellowship. Proverbs 27:17. Ika nga sa kasabihan, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, at isip ang nagpapatalas sa kapwa isip. So kailangan natin ng fellowship. Nakita mo yun sa mga palengke, minsan pag napupunta ako sa mga palengke, yung pinanghahasa nila sa
Di ba? Bakal din. Talagang pag pinanghiwa na yung kutsilyo sa mga karni-karni, hiwa agad, ang talim eh. Ganon din po, sabi ng salita ng Panginoon. Kailangan mo ng kapwa-tao mo upang ikaw ay tumalino sa salita ng Diyos. Kailangan mo ng kapwa-tao upang mag-guide ka. Yung mga bagay na hindi mo pa maintindihan, hindi mo pa maunawaan, mayroong mag-guide sa'yo na mas matanda na sa'yo sa pananampalataya, mas nakakaalam. May mga pastors kayo, may mga uhay leaders kayo, may mga elders ng church, upang sa kanila lumapit kayo kung mayroong kayong mga katanungan, upang maliwanagan kayo, upang lalong tumatag ang inyong pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Hindi tayo lalago ng mag-isa. Na nagsosolo lang tayo, kailangan natin ng mga kapwa natin kapatid sa ating paglilingkod. Hallelujah. Yun ang gusto ng Diyos. We are united sa ating paglilingkod sa Kanya. Diba? Kaya nga, napakarami niyan. Practicing obedience also help new believers to grow and create healthy behavior patterns. So yung pagiging masunurin natin sa salita ng Panginoon. Dati masunurin tayo sa kasalanan eh. Nung wala pa si Kristo sa buhay natin, masunurin tayo sa masama, sa kasalanan, sa mga gawaing hindi matuwid. Pero ngayong may Jesus na, may Jesus na sa ating buhay, hindi na tayo masunurin sa mga bagay na yon, masunurin na tayo sa Kanya. 1 Peter 1 verse 14, bilang masunuring, mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa, tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkakaunawa. Di ba? So dati normal na makagawa ka ng kasalanan, na gawin mo yung kasalanan, or mamuhay ka sa gawain na yan na hindi matuwid. Pero ngayon na alam mo na ang katuwiran ng Panginoon, alam mo na ang katotohanan, sabi ni Lord, hindi ka na dapat maging alipin ng kasalanan. Hindi mo na dapat sundin ang mga bagay na inuudyok sa iyo ng laman, na mga worldly na mga bagay, na mga fleshly desires. Ephesians 5 verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Kaya wag na tayong dumagdag sa mga tao na gumagawa ng kasamaan. Tayo na yung gumawa ng mabuti, mga kapatid. Kung natitempt ka gumawa ng masama, sabi mo sa sarili mo, lahat, karamihan ng mga tao gumagawa na ng bagay na to eh. Kailangan maiba na ako eh, binago na ako ng Panginoon, pinili na ako ng Panginoon. Kailangan hindi na ako dumagdag pa sa mga masasamang gumagawa nito. Kailangan magbago na ako. Magbago ng pag-iisip, magbago ng pananaw sa buhay. Kaya ngayong mga bagay na hindi na natin kontrol, tapos nang gawin, mangyari, ipasa Diyos na natin lahat, mga kapatid. Yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Huwag tayo manatili doon na naka-stuck lang lagi sa ating past. Yung ating nakaraan, doon lang lagi naalala natin. Kaya hindi tayo makapag-move on. Naalala natin yung past, naalala natin yung dati. Sabi ng Lord, kailangan kalimutan na natin ang lahat. Kaya napakahalaga nung bantayan natin ang ating puso eh. Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Bantayan mo yung puso mo, mamaya atakihin ka na sa dami ng problema mo. Atakihin ka na sa dami ng konsumisyon mo. Problema at kung ano-ano, lahat na lang ng bagay sinasa puso mo. Ngayong may Panginoon ka na, ano man ang problema, ano man ang mga bagay na hindi mabuti, ipasa Diyos mo ng lahat. Huwag mo nang pasanin. Kaya ang daming na taong nade-depress. Dahil nakakalimutan nila na mayroong Panginoon, mayroong Diyos. Nasabi ng Diyos, ako na ang papasan ng lahat ng kabigatan mo. Bibigyan kita ng kapahingahan. Bibigyan kita ng hingahan. Kaya mga kapatid, kung punong-puno ka na sa problema, wala kang ibang dapat lapitan kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Tumawag ka sa Kanya at siya'y sasagot sa iyo. At lahat ng pasanin mo, kung isusuko mo, ibibigay mo sa Kanya, bibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan sa iyong buhay. Kaya kung born again ka,
Kung dati kang may depression, ngayon ikaw ay anak ng Panginoon, alam ko, pinagaling ka na ng Diyos. Kasi hindi ka na katulad mag-isip nung katulad ng dati mong buhay. 1 Peter 2 verse 11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo, bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong sarili. Alam mo yung mga gawain na dati mong ginagawa, ngayon hindi ka na masaya. Ngayon hindi ka na nag-e-enjoy gawin. Bakit? Kasi binago ka na ng Panginoon. Unti-unti ka nang binago ng Diyos. Kaya dapat mga kapatid, mamuhay tayo palagi ng may kabanalan sa ating buhay. The more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na inaaral natin ang Kanyang banal na salita, the more na pakiramdam natin sa mundong ito, dayuhan lang tayo. Sino dito nakakaramdam na dayuhan lang tayo sa mundo? Madaling mabuhay sa mundo pag alam mong dayuhan ka lang dito. Hindi mo kailangang ma-depress pagka hindi maganda ang career mo. Hindi mo kailangan ma-depress pag hindi ka nakapagpundar, hindi ka nakapag-ipon sa bangko. Hindi mo kailangan ma-depress. Hindi mo kailangan ma-depress pag may pangangailangan ganito, ganyan, at ganon, yung mga pangarap mo na hindi natutupad. Bakit? Kasi alam mo sa buhay mo, dayuhan ka lang sa mundong ito. Yung mga taong nadidepress, yun yung iniisip nila. Karamihan yung walang pagkakilala sa Panginoon, yung kailangan makapundar ako, kailangan lahat ng kabatch ko nung college, ganito na, ang gaganda na ng mga buhay, ganito na, maunlad ako, ganito pa rin ako, kailangan ko itong gawin. Kaya yung tao lalong nalulugmok, lalong nade-depress, lalong nalalayo sa Panginoon. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos at araw-araw mong inaaral ang salita ng Panginoon, araw-araw kang nagpipray, araw-araw kang pumupunta sa fellowship, natututo ka pati sa mga kapwa mo kapatiran, mananampalataya sa Panginoon, at pag gano'n, nagmamature ka, nag-grow, unti-unti mong nare-realize na yung buhay dito sa mundo ay temporary lang. At ikaw ay isang dayuhan lamang na naglalakbay sa mundong ito, na hindi talaga rito. Kaya kahit ano mangyari sa buhay mo dito, yung hope, yung pag-asa mo hindi nawala. Kasi yung hope natin, mga kapatid, hindi sa lupa na ito, hindi sa mundo na ito. Kung hindi yung hope natin nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo, yung hope natin, yung pangarap natin, yung ultimate goal natin, na tayo ay makapasok, makasama sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya, hindi tayo hopeless. May pag-asa tayo. Kaya hindi natatapos yung buhay, mga kapatid, dito sa mundo. Kung mawala ng pag-asa, lagi kong sinasabi, habang buhay ka, gawin mo yung mga bagay para ikauunlad mo, ikaka-asenso mo dito. Pero kung hindi mo man maabot yung mga bagay na yan na iniisip mo, tandaan mo, dayuhan ka lang sa mundong ito. Baka mamaya hindi linoob ni Lord yung mga bagay na yon. Dahil pag binigay sa iyo ni Lord, baka mas mahalin mo yon kaysa sa Kanya. Amen? Kaya minsan, Lord, bakit hindi mo binigay? Bakit binigay mo sa Kanya? Baka mamaya kasi alam ng Panginoon, pag binigay ni Lord yun, baka mawala ka sa Kanya eh. Baka mas mahalin mo yon. At ma-realize mo, mga kapatid, okay lang. Yung buhay ko naman talaga hindi naman para dito. Yung buhay ko para sa langit. Kaya mas magaan yung buhay, mas madaling i-drive yung buhay kung ano lang yung kaya, kung ano lang yung kailangan. Pinoprovide naman ng Panginoon. Hindi na labis-labis kasi alam nating lahat na iiwan lang natin ang mga bagay na yan. Yung lupa, yung bahay, yung sasakyan, yung pera mo sa bangko, lahat hindi mo na magagamit pag kinuha ka na ng Panginoon. Kaya, hindi worth it na igugol mo ang buong buhay mo sa paghahabol lamang ng mga bagay na yan. Dapat meron ka talagang panahon at oras para sa Kanya, para sa Panginoon. At yun ang pinaghahandaan natin, mga kapatid. Hallelujah, bilisan natin. Kaya nga, yung appetite, it begins to change. Yung gana natin sa buhay. Diba? Yung mga balak natin, yung mga entertainment na pinapanood natin, even yung mga kaibigan natin. Kaya minsan wala na tayong gana dun sa mga friends natin na worldly, na mga gumagawa ng mga bagay na
hindi maganda, ayaw na nating sumama kasi binago na tayo ng Panginoon. Yung mga habits, yung thoughts, lahat ng mga bagay na yan ay hindi na nagpapasaya sa atin. Bagkus, kung ginagawa pa rin natin yung mga bagay na yan, naglalayo na yan sa ating pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya ito yung kailangan nating tandaan bilang mga anak ng Panginoon. Number 1, napakahalaga ng worship. Pagsamba mo sa Panginoon. Pangalawa, yung praise, pagpupuri mo sa Kanya. Kahit may problema ka, may trials, may pinagdadaanan ka sa buhay, magpuri ka sa Panginoon, magsamba ka sa Panginoon, umawit ka sa Kanya. Pangatlo, yung prayer. Pag may problema ka na walang ibang tutulong sa iyo, wala ka nang lalo malapitan, mga kapatid, manalangin ka sa Panginoon. Kahit gaano katindi ang pagsubok sa buhay mo, manalangin ka sa Kanya. Lalo na yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, yung mga bagay na hindi mo kayang baguhin, ipanalangin mo sa Panginoon. Magbasa ng Biblia, mag-aral ng Biblia, magsaliksik ng salita ng Panginoon. Mamuhay ng merong kabanalan, purity sa ating buhay. Philippians 4 verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yun yung ating buhay. Na sa paglilingkod natin sa Panginoon, maging kapuri-puri tayo sa Kanya. Gumawa tayo ng mabuti, hindi para mapuri ang mga tao sa atin, kundi para mapuri ang Diyos sa ginawa nating kabutihan. Mga bagay na katotohanan. Huwag yung mga bagay na puro kalokohan, puro hindi totoo. Kundi gusto ng Panginoon yung mga bagay na totoo, marangal. Ano sabi ng verse? Matuwid. Mga bagay na malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Kaya dati namumuhay tayo na parang walang galang sa ating sarili. Ngayon na anak na tayo ng Panginoon, sikapin natin mga kapatid na maging kagalang-galang tayo. Hindi para maitaas ang ating sarili, kung hindi maitaas ang Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi ito one-time transformation. Ito ay lifelong process. Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo, prinoproseso tayo ng Panginoon. Hindi nasusukat yung 10 taon, 20 years na believer, hindi. Kahit 80 ka na, 90 ka na, patuloy ka pa rin trinatransform ng Panginoon. Mula nung ikaw ay naligtas, mula ikaw ay binago ng Panginoon, hanggang sa malagutan ka ng hininga, patuloy kang trinatransform ng ating Panginoon. Hallelujah! Yung proseso hindi humihinto. Kaya sa paglilingkod natin, walang hintuan. Kaya sabi ng verse, for to meet, to live is Christ, and to die is gain. Hanggang dulo, hanggang finish line, patuloy tayong pinapalago ng ating Panginoon. Philippians 3 verse 12, hindi sa nakamtan ko na, ito yung sabi ni Paul, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Sabi ni Paul, Paul was a great servant of God. Napakarami niyang nagawa, napakarami niyang tao na nailapit sa Panginoon, napakaraming church ang na-establish dahil sa ministry niya. Pero sabi ni Paul, kahit kailan hindi ko sinabi sa sarili ko na ako'y great. Hindi ko kailanman pinagmalaki kung ano man yung achievements ko. At sabi ni Paul, kahit kailan hindi ako huminto, hindi ako nanghina, o hindi ako nagdalawang isip sa Panginoon, habang ako'y nabubuhay, patuloy akong naglingkod sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, patuloy nating paglingkuran ng ating Panginoon. Mula ngayon, mula nung kailan tayo naligtas, hanggang sa katapusan ng daigdig na ito, hanggang sa malagutan tayo ng hininga, patuloy tayong tapat na naglilingkod sa Panginoon. Last verse natin, awit 1 verse 3. Sabi ng awit, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon, at namumunga sa takdang panahon, ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Amen?
Kaya napakahalaga na laging nariyan ka sa presensya ng Panginoon. Para kang isang puno na nasa tabi ng batis na kailanman hindi malalanta, kailanman hindi mamamatay. Ang batis na iyon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Lumapit tayo sa Kanya. Mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. At kahit ano man ang ating gawin, tsak mga kapatid, pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Kaya nga, grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, the Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Lumago tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag mong hayaan na hindi ka lumalago. Huwag mong hayaan na tinatamad ka palagi sa gawaing pang-spiritual. Bumangon ka, tumayo ka, at lumapit ka sa batisan. Walang iba kung hindi ating Panginoong Hesukristo. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Ama naming banal na nasa langit, salamat Panginoon sa kabutihan mo sa aming buhay. Lord, tunay nga po na ikaw ang batis na nagbibigay buhay sa amin, Lord. Panginoon, sa iyo kami nakakakuha ng lakas. Sa iyo kami nakakakuha, Panginoon, ng karunungan. Lord, salamat na patuloy mong padaluyin, O God, ang tubig na nagbibigay buhay sa bawat isa sa iyong mga anak. Lord, anumang mga hadlang, anumang mga pumipigil na dumaloy, Panginoon, ang tubig na nagbibigay buhay, Panginoon, sa amin, ay aming winawasak, gawa ng dyablo in the name of Jesus. Anumang hadlang, anumang bagay na nagbigay sa amin ng kami ay nagiging busy, Lord, at wala lang kaming panahon sa iyo. Panginoon, patawarin mo po kami, O God. At tulungan mo kami, Panginoon, na manumbalik ang aming pag-ibig at pagmamahal sa iyo. Lord, tulungan mo ang aming mga kapatiran, lalo na po ang mga bago naming kapatiran, Lord. Alam namin na maraming pagsubok at na maaaring dumaan sa kanilang buhay. Ngunit, Lord, dalangin namin na tulungan mo sila upang sila ay magtagumpay. Tulungan mo sila upang sila ay lumago, Panginoon, sa kanilang paglilingkod. Na sila ay mag-grow, mag-mature as a believer, Panginoon. At maging matatag sa kanilang pananampalataya sa iyo. Lord, gamitin mo ang buhay naming lahat. Na kami ay maging mabuting manggagawa mo, Panginoon, nakikilos upang nang sa gayon, Lord, marami pang mga tao ang maligtas sa pamamagitan ng aming buhay. Kaya salamat, O Diyos, ikaw lamang po ang aming tinataas. Ikaw lamang po ang aming pinapapurihan. Sa iyo lamang ang lahat ng karangalan sa buhay na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen at Amen. Hallelujah. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.